Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Inamin ng ilang dating Customs Commissioner sa pagdinig ng House Quadcom ang pagkakaroon ng TARA system o pagbibigay ng padulas sa proseso ng imported shipment. Kabilang sa mga nakalusot dyan, ang bilyong pisong halaga ng shabu na kinokontrol umano ng isang Davao Mafia ayon sa isang dating customs. Posibleng maapektuhan ang mga programang pangkalusugan ng World Health Organization o WHO gaya ng pagtugon sa tuberculosis. Magandang araw ka, Reggie, at magandang araw din po sa milyon-milyon din yung taga-subaybay sa Impapawid. Hi, salamat ka, Reggie, si Attorney Sani Matula, dating newsboy sa Butuan City. Ngayon po ay abogado ng mga manggagawa, abogado ng mga magsasaka. At sa kasalukuyan po, ako po ay nakatira sa nasa Binyang, Laguna. Ang aking mga magulang ay nanggaling sa Negros at napunta sa Mindanao dahil sa kawalan ng lupa. At doon din ako lumaki sa Mindanao. Ako po ay presidente ng Federation of Free Workers. Isa sa mga pinakamalawak na alyansa, yung Nagkaisa Labor Coalition. Maski nung estudyante pa ako sa Mindanao State University sa Marap, nag-scholar po tayo doon. Na-engage po tayo sa kinilusan ng mga magsasaka, yung Federation of Free Farmers, doon sa Lala, sa Kapatagan, sa Kauswagan, sa Lalato del Norte. At na-engage din tayo sa mga manggagawa sa Iligan City, sa Federation of Free Workers. At ang tulong natin sa kanila ay tumutulong tayo sa research work, sa mga usaping legal. At syempre sumasama tayo sa kanilang mga rally bilang isa sa mga youth leader during that time. At nung tayo po ay naging abogado na noong 1998, nagtapos po ako sa MLQU School of Law, naging abogado na ako ng mga manggagawa at ng mga magsasaka. At naging representante din po ako ng mga manggagawa sa Social Security Commission, yung Board of Trustees ng SSS. At nung tayo po ay naglingkod sa mga manggagawa, ay libo-libo mga manggagawa na tulungan natin. At marami po tayong desisyon sa Korte Suprema na pabor sa mga manggagawa. Kaya po siguro napili tayo ni Vice President Lenny na makasama niya sa kanyang senatorial slate. Ako po yung pinakalas na napili para daw mag-represent sa mga boses ng mga nasa laylayan ng lipunan. Napakahirap po ang mga manggagawa ngayon. Una-una ay maraming natanggal sa trabaho. So, yung problema sa trabaho. At kung may trabaho man, ay hindi permanenteng trabaho. Lalo-lalo na yung mga maliliit na mga tao, yung mga mahihirap, ay kontraktual ang karamihan sa kanila. Oo, lalo na yung nasa malaking pabrika, ay na-rehire sila, hindi ng pabrika, director ng employer, kundi yung mga manpower agency. So, mahirap po yun at pandemic din yun sa pagawaan. No? At syempre yung mababatalagang sahod sa Pilipinas kasi yung ating mga mamamayan gustong umalis na at magtrabaho abroad sa labas ng bansa. At yung kakulangan sa ayuda. Noong panahon ng pandemya, yung mga manggagawa natin at yung mga magsasaka, lalong-lalo na yung mga magsasaka sa rice tarification law ay luging-lugi po sila dahil kulang ang ayuda na ibinigay ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, para sa Tima Nakatutok, 24 oras.